Okay na po. Sige po. Okay po. Tanong ko lang po kay Doc RJ, kasi yung biyanan ko po is 65 years old na siya, tapos asthmatic, and then nagpa-vaccine siya August. August siya nagpa-vaccine. Then yung inilagay sa kanyang vaccine ay yung JJ, Johnson & Johnson. So now po ay pag naglalakad po siya, malapit lang naman po yung bahay namin, yung bahay ng biyanan ko. Pagdating niya po dito sa bahay, hinihingal na po siya. Pero mga po nakaraan ay hindi naman po ganun siya kahit po siya ay asthmatic. Pero nung naturukan na po siya noon, ngayon po, ang kanya pong hingal, maglakad lang po ay parang hindi na po siya normal. So ano po kayang pwedeng gawin? Kasi nag-worried po kami dahil dalawa po sila yung asawa din niyang lalaki. Ay, ma'am, ilang taon na po yan? Nakalimutan ko, ilang taon na po? 65 years old po, Doc. Okay. Pinansan lang sa high blood, and then siya po ay asthmatic at the same time. Then nagpaturok po yun nga po yung one shot daw po JJ kasi mga senior citizens. Then priority po ng aming LGU. So ang problema po namin ngayon ay kung nakasubaybay din po dito sa TV ng Maharlika po, nag-worried na po kaming mag-asawa kasi maglalakad lang po yung biyanan ko. Pag galing po sa bahay nila, din papunta po dito sa bahay namin ay hinihingal na po siya. Pero Okay. hindi siya dating gano'n, nung wala pa po siyang turok. Okay. So, yun na nga po, guys, sa lahat po ng listener, dito nga, dapat ganito, aware kayo sa kapag meron na po mga comorbidity, dapat magreklamo po kayo, hindi na po kayo dapat tumanggap ng bakulam. Kasi nga po, weak na po yung immune system, very frail na yung mga taong yan. So, hindi na sila pwedeng tumanggap kasi hypersensitive na rin yan, pwede mag-trigger yung yung asthmatic niyan. Biglang hindi na lang makahinga yan. Buti nga, nalampasan yung stage na gano'n walang ganung reaction paano po kung, kaya nga po, may karapatan po sanang tumanggi. Pag meron ng nararamdaman at may mga comorbidity or mga present condition, na po kayo kasi nga, karapatan nyo tumanggi kasi nga kung may nangyari, ang nakakalungkot nga, meron silang pinangahawakan ng gobyerno at ang mga manufacturer niya na wala silang pananagutan. Paano kayo? Wala kayong pinangahawakan na pananagutan kayo. Hindi ata fair, parang gano'n. Hindi ata fair Kayo meron kayong proteksyon na wala kayong pananagutan. Paano kami? So, kailangan meron kayong ganong na reaction. So, ang problema nasa loob na So, ang inaano ko lang, kapag ganyan po, iwasan niyo po munang pakainin ng mga acid forming niya, mga karne, maliban sa itlog kasi kailangan gumawa ng bagong red blood cells. So, we need B12 at saka folic acid at saka green leafy para to get the iron. And hydration and salt, water and salt. Napakahalaga po yun. So, kung meron na po siyang nararamdaman ng mga panakit ng ulo, pagkahilo, hindi makahinga, huwag niyo po munang pakakainin hanggat hindi po siya nakakabalik sa normal na pakiramdam. Kasi mag-accumulate pa yan, magko-contribute pa kayo ng paglapot pa rin ng dugo kasi dun sa pinapakain nyo. So, refrain from eating, wag muna kayo magpapakain kasi nga, nasa loob pa yun. Hintayin nyo lang po kasi yung katawan kasi nag-a-adjust yan dapat within 24 hours na nabakunahan yan, dapat hydration lang yan. Hydration. So, ganun po ang gagawin. Okay? Saka yan, sabi ko nga, mailalabas nyo yung basura sa katawan through pawis, ihi at dumi. Okay? Yes.